The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you, and utter every kind of evil against you. Because of me, rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ngayong araw po, we celebrate All Saints Day. Okay po, bukas pa po yung All Souls Day. Ngayon po, ating pinagdiriwang ang araw ng mga santo. Siguro iba sa inyo kilala si Santo Tomas, San Vicente Ferrer, San Martin de Porres, San Padre Pio, mga kilalang mga santo. Pero ngayong araw po, hindi lamang po sila ang ating sineselebrate. Kasama rin ho dito yung mga taong nauna sa atin na nabuhay ng banal. Mga di natin kilalang mga santo, ngunit sila ay nasa langit din. So ngayon po ating pinapaalala sa ating buhay kung sino nga ba ang mga santong ito. Itong mga santong ito, sa isip at puso nila, yung goal sa end ng kanilang buhay. At ano po yung goal natin sa dulo ng ating buhay? Ang makasama ang Diyos. Yun po ang ating hangarin. Yun po sana ang laging nasa isip at puso natin. Ngayon po ang tanong ko po sa inyo ngayong araw, gusto niyo po bang mapunta sa langit? Gusto niyo po bang maging santo? Yan po ang tanong sa inyo ngayong araw. Sabi ni Santo Tomas, lahat po tayo ay galing sa Diyos, kaya't po sana nararapat lamang na tayo ay babalik din sa Diyos. Yan po ang paalaala sa atin. Lalo na sa first reading na binasa kanina. Sabi sa first reading, "These are the people who endured great distress, washing their robes and making them white in the blood of the Lamb." Ang mga santo daw po endured great distress, endured sufferings, challenges, hardships. Familiar po, di ba? Lahat naman po tayo nakararanas ng paghihirap. Lahat naman po tayo dumadaan sa lahat ng challenges sa buhay. At yun po ang pinapaalaala sa atin ngayon ng araw na ito. The saints, those holy men and women who have gone before us, did not escape suffering. Rather, they faced it with faith. Hinarap po nila ang kanilang mga paghihirap, ang mga challenges sa buhay nila, nang may pananampalataya sa Diyos, may pagtitiwala sa Diyos. Despite all the sufferings, challenges, and trials, they trusted in God's plan. Nagtiwala sila sa Diyos na kahit anuman ang kanilang harapin, patuloy silang magtitiwala, patuloy silang maniniwala sa Diyos. Sa Diyos na may plano sa atin. Sa Diyos na nagmamahal sa atin. Sa Diyos na may awa. Ngayon po, as we celebrate All Saints Day, we remember that these saints who have gone before us, kasama po yung mga hindi kilalang mga santo, they come from diverse backgrounds and experiences.
Iba't ibang klase ng buhay. Bata, matanda, mahirap, mayaman. Sila po ay kagaya rin natin. Tao lamang. Tao lamang. Ngunit, isa lang ang makakapagpahiwalay sa kanila. Ano po yun? Yung kanilang pagmamahal sa Diyos at pagtitiwala sa Diyos. Tandaan po natin yung sinabi sa gospel ngayong araw. Beatitudes. No? Marami po ito. Ito po ay guide sa ating buhay kung paano po maging santo, paano po maging banal sa buhay. Kaya po, ang paalala po ulit, we are all called to be saints. Lahat po tayo, ang ating paroroonan po sana ay langit, ang makasama ang Diyos. Hindi lamang po ang mga selected few. No? Ayaw man natin na sabihin na, ay, hindi ko pa po kaya, Lord, maging banal. Subukan po natin. No? Tandaan niyo po, lahat po tayo ay tinawag ng Diyos na maging banal. And each of us, in our daily lives, in our simple lives, can become saints, can show God's love and mercy to others. So whether through our acts of kindness, or standing up for justice, or being instruments of God's love to these simple people. In small, quiet ways, kagaya po ng pagpapakita ng malasakit sa tao, pag-iwas sa tukso, pagiging tapat sa tungkulin, bilang magulang, bilang anak, bilang estudyante, bilang isang empleyado. Pag tayo po ay tapat sa ating tungkulin, tayo po ay nabubuhay sa pagiging santo. So, mag-persevere lang po tayo sa ating mga challenges, sa ating mga paghihirap. Mahirap po ba maging santo? Mahirap. Pero kung iisipin po natin at uunawain po natin ang ating hantungan, ang ating end, ang ating goal, ang makasama sa Diyos, walang imposible, walang mahirap. Dahil gusto natin makasama siya. Siya ang ating destinasyon. Kaya't anumang hirap sa ating paglalakbay, tandaan lang po natin yung ating hangarin. Gusto kong makasama ang Diyos. Gusto ko siyang makasama. Kaya't gagawin ko ang lahat upang makasama siya sa dulo ng aking buhay. May the saints who have gone before us inspire us to persevere, to trust, and to love, to walk in the path of Jesus towards our goal, that is to be with Him in heaven. Amen.